typography principles for map design. We have font selection, font size, font style, spacing, hierarchy, and contrast. When we say font selection, dapat yung mga fonts na ginagamit mo is nababasa. So ito, malayong tingin pa lang, nababasa mo na, di ba? Font size. When we say font size, dapat gagamit ka ng size na naka-scale sa mapa mo. Parang sa ganun, mabasa ka agad. For example, yung title ng mapa dapat is talagang malaki yung font letter niya. Hanggang sa papalit sa hierarchy niya, di ba? Nasabi natin kanina. The most important part of the map is yung title. That's why malaki yung font size niya. Hanggang sa papaliit, nandun na yung iba't ibang mga labels niya. Font size. Ayan, no? Cluster map, malaki niyan. So, alam nyo agad yung mga font size na pwede natin gamitin. Font style naman, you can use bold, italic, or other kinds of font styles to emphasize important information or differentiate between map elements. So, dito, naka-bold siya. So, meaning, ito talaga yung unang makakatch na mata mo. Yung title ng mapa. And then, later on, papalit yan hanggang sa, maintindihan mo na kung ano yung meron sa mapa mo. So, that's font style. Spacing naman, pay attention to letter spacing and individual character spacing to improve legibility and readability. So, pagdating mo dito, spacing naman is okay since ayun yung title mo, no? Yung spacing ng letters mo, nababasa naman, hindi siya katulad ng dikit-dikit, no? Ito yung font sa left side. This map was prepared by the CPDO, LGU, cartographer, engineer Oscar. Yan. So, yung yung spacing is okay naman. Hindi naman siya gaanong dikit-dikit. Hindi naman siya gaano magkakalayo. Okay? Hierarchy and contrast. Establish a clear hierarchy of text elements to guide users' attention and aid in information organization. Again, hierarchy. Pagtingin mo sa mapa, ito kagad yung una makikita, yung title ng mapa. Kasi, una yung font size niya, malaki siya and naka-bold hanggang sa papaliit sa mga lesser important na details ng mapa. Okay? So, those are the principles of map design. The font selection, the font style, the font size, spacing and kerning, hierarchy, and contrast. So, ano naman ba ang importance ng mga ito? Yung mga pinagsasabi nating principles of typography principles. Una-una, syempre, readability. It enhances the legibility of text labels, making map features easier to interpret and understand. So, kung gumamit tayo dito ng Japanese font, syempre, hindi natin alam kung ano pa itong mapa na to. Title pa lang, nalilito na yung babasa. So, make sure na readable ang yung mga font sizes. Hierarchy. When you say hierarchy, again, hierarchy of information guiding users' attention to the most important map features. The most important feature of this map is yung title unang-una. Yan ang unang titignan ng mga tao. Ano bang mapa to? Di ba? So, yan. Consistency. When we say consistency naman, it maintains visual consistency across the map, enhancing overall aesthetics and professionalism. It reinforces the map's brand identity and visual identity, if applicable. So, dito, ano bang identity ng mapa na to? Siyempre, logo ng Palayan City and the title itself. So, hindi naman pwedeng gagamit ka ng map ng Palayan City pero ang title mo is Cabanatuan. Hindi siya consistent. Okay? Meron ka ditong index map ng Palayan City pero ang pinaproject mo is ito Cabanatuan, hindi pa rin siya consistent. Okay? So, pinapakita mo dito is Palayan City map pero ang logo mo is Cabanatuan, hindi pa rin siya consistent. So, make sure na merong consistency sa inyong pagmamapa. Okay? Next one is accessibility. When you say accessibility, maiintindihan ka agad ito ng mga users o ng mga tao regardless of their is abilities. Diba? Nababasa yung font. For example, senior na ang titingin ng mapa mo. Diba?
Dapat nababasa talaga nila, accessible yung information sa kanila, 'di ba? Next one is navigation. Again, maps aid in navigation. Alam naman natin 'yan. Hindi natin kailangan pang ipaliwanag 'yan. 7 is aesthetics, enhances the overall visual appeal and attractiveness of the map. So itong mapa na 'to, kung wala siyang kulay, kung numbers lang 'yan, wala man lang ka-appeal-appeal sa mga titingin. Kasi pwede naman natin gawin diyan na hindi siya color-coded, number-coded siya. For example, cluster 1-1, 'di ba? Sabihin lahat ng may 1 diyan is automatic cluster 1. Pero hindi mas okay kung color code kaagad siya. Ibig sabihin, itong area na to is cluster 1. 'Di ba? Itong area na to color pa lang is alam na natin, 'di ba? So that's aesthetic. Last one is brand representation. Reflects the map creators organization's brand identity, personally through font choice and styles. So dito makita natin brand identity, nandiyan yung logo ng Palayan, nandiyan yung font ng Palayan. Also nandiyan yung pangalan ng cartographer, Engineer Oscar Organiza. So yeah, meron tayong mga font style. But yung font style depende sa same fonts yan, diba? Meron tayong north arrow dyan na icon. And yes, that's brand representation. Okay? So, let us proceed to the next slide. Layout design. So, marami tayong dapat consider sa layout design. And meron din tayong importance kung bakit kailangan natin ng i-organize na maayos yung ating mga mapa. Okay, the first one is arrangement of map elements. Ensure a logical and intuitive placement of map components as title, legend, scale, bar, and north arrow. So let us now check again our map. Sabi, yan, nandiyan yung logo, nandiyan yung north arrow, nandiyan yung scale bar, nandiyan yung title, nandiyan yung legend. Kompleto naman tayo. Okay? And white space and negative space. Utilize white space and negative space effectively to prevent overcrowding and maintain visual clarity. So dito, mapapansin ninyo, black and white. Ngayon, for example, inalis ko itong index map na to. So hindi na siya balance. Meron pa siyang white space dito that we have to utilize para maging balance yung mapa natin. Kung alisin mo to, pwede mong ilipat dito itong logo ng Palayan, pwede mong ilipat dito yung north arrow, di ba? Or kung tingin mo hindi naman balance ng parehas na to, pwede mong ilipat tong north arrow dito, di ba? Para mag-balance tong legend na to dito. And itong font na to, pwede mong ilipat tong dalawang line na to dito para balance yung paggamit natin ng negative and white space. Okay? Visual balance, yan, na-discuss na natin yan. Consistency in design. Maintain consistency in design elements such as color schemes, fonts, and font styles throughout the layout. So, ito is same font sa pagkakaalam ko dito sa mga labels na to. Pati sa labels na malilit na yan. Pati yung legend na yan. Same font lahat ng mga yan. So, consistent ang gamit natin dyan. Accessibility and user experience. Consider accessibility in principles when designing the layout to accommodate users with varying needs. Yan. So, like what I have told you, dapat accessible siya. Dapat, for example, titignan ng senior yan, dapat nababasa nila yung mga font mo. Baka naman, magkanda duling-duling na yung mga titingin sa mapa mo, hindi pa rin nila mabasa, hindi pa rin accessible yan sa user. No? So, those are the considerations when we are layouting our maps. No? Arrangement of map elements, white space, visual balance, consistency in design, accessibility, and user experience. Okay? Ano ba ang importance ng pag-organize ng mapa? Una, clarity. Again, clarity. Sabihin, the map components enhance the clarity and legibility of information, reducing ambiguity and confusion. Dapat hindi nakakalito yung mga arrangement mo ng mapa, ng map elements para maintindihan ito mabuti ng titingin. Okay?
So, yung iba, no? Halimbawa, itong square na to. Usually, yung iba, portrait yung style niya, hindi square, no? Pag ganyan siya, no? Hanggang dyan lang yung hati niyan. Tapos itong mga to, ililipat niya dito, no? Mayroon iba't ibang iba-ibang cartographer, iba-iba yung kanilang style ng pagde-design. Okay? Nasa inyo naman yan kung paano nyo i-design. The next one is ease of navigation. Well-organized map components facilitate intuitive navigation and exploration, allowing users to find relevant information efficiently. So, saan ba kay cluster 5 dito? Oh, ayun pala. Yung pula, automatic. Na-navigate nila kung saan yung cluster na yun. Okay, reduce cognitive load. Organized layouts reduce cognitive load by presenting information in structured and digestible format. Katulad nung pinakita natin kanina, kung ano lang pinag-uusapan, yun lang ang nasa mapa. No? If you're talking about cluster maps, i-legend mo yung cluster maps in 5 clusters sa barangay namin, 5 clusters. And i-project mo sa mapa. Diba? Yun na yun. Hindi na mag-overload yung information sa user. Na user engagement naman, a well-organized layout encourages user engagement and interaction with the map, na fostering a positive user experience. So, pag naintindihan kasi kaagad ng user yung mapa mo, okay, yung pala ibig sabihin yan. Diba? Hindi yung magtatanong pa siya, ay, ba't ganyan? Ano ba yan, mga yan? So, doon pa lang, is meron ka agad engagement sa mapa mo. And professional presentation. Organized map components contribute to a professional and polished presentation, reflecting positively on the map creator or organization. So, ibig sabihin, yung palang gumawa ng mapa mo, doon nakadepende rin reputation niya, yung professionalism niya. So, pag tingin mo sa mapa na yan, kung malinis, kumpleto, hindi overloaded yung information, so doon malalaman na professional talagang gumawa yung mapa. Professional talagang gumawa yung taga-mapa ninyo, yung cartographer ninyo. Okay? The next slide. So yeah, that's the layout design considerations and the importance of organizing map components. Okay? Creating visually appealing maps. Napakadami. Symbol, selection style, harmony, line weight and style, gradient shading, texture and pattern, label placement, layering, cartographic effects, white space management. When we say symbol, choose appropriate symbol to represent map features, ensuring they are easily recognizable and meaningful to the audience. Symbol natin dyan, north arrow. Sabihin, pag nakaturo sa taas, ganyan ang orientation yan. North sa taas, west sa kaliwa, east sa kanan, south sa baba. So, alam natin kagad dyan, symbol na north arrow. Hindi naman pwedeng north arrow yung nakaganyan. Pero ang north mo nasa ilalim, dapat yung point niya nasa kabila. Di ba? Symbol style. Use consistent symbol all throughout the map. So, for this map, automatic, pag tinignan mo yan, naka-north yan sa taas. Okay? Color harmony. Create a harmonious color palette that enhances map aesthetics and facilitates interpretation of spatial information. Dito kasi, I cannot say na may harmony siya dyan, color harmony. Kasi, naka-base yung color coding ko sa guidebook. Sabi kasi sa guidebook, pagka parks and recreation yan, green. Medyo hindi pa nga yung kulay, no? Anyway, kasi yan yung guidebook na meron na sinusunod namin. So, yung red daw is commercial area. Industrial daw tong purple. Agri-industrial daw yung lavender. Residential daw tong yellow. So, that's color harmony, tinatawag. Next one is line weight and style. When we say line weight, adjust line weights and styles for roads, rivers, and boundaries to convey hierarchy importance. So, dito naman sa style, alam naman natin, pagkakalsada, di ba? Line lang siyang ganyan. Di ba? So, dito kasi hindi naman kailangan yung hydrology map, kaya wala naman akong inland waters. So, yun lang naman daw ang kailangan ng clue
ng DSUD. Okay? Gradient and shading. Apply shading to depict elevation, terrain, and depth. Adding visual interest and context to the map. So, kung mapapansin niyo may mga shades yan. Sabihin, mga area na mountainous, yung may mga shades dyan na black, na sobrang gray, di ba? Sorry. Dito naman, kung mapapansin nyo, kung zoom natin, di ba? May mga shades yan dito, dito. Kasi yan ay mga elevations, or elevated na area. Okay? Texture and pattern. Incorporate textures and patterns to represent land cover, vegetation, or built environments. Adding richness and realism to the map. So, kung makita nyo dyan, meron tayong legend, meron tayong mga patterns dyan. Yung blue is institutional. Diba? Yung red is commercial. Dito sa part na to. And yellow is residential. Yan. May mga residential areas tayo dyan. Okay? Label placement. Carefully position labels to avoid clutter and overlap. Ensuring they are legible and do not obscure important map features. So, yan. Pag isinom natin yan, may mga labels tayo dyan. General Tinio, Cabanatuan City, Laur, Natividad. So, kung makita natin, hindi naman nag-overlay yung mga yan. Okay naman yung placement natin dyan. Ang nakapagtaka dyan or magkakaroon ka ng confusion, for example, itong General Tinio, inilagay mo sa Cabanatuan City, and yung Cabanatuan City, inilagay mo dito sa General Tinio. So, meron ka agad confusion. Diba? Isipin mo, hindi ba dito sa area na to is Cabanatuan City? Bakit General Tinio nakalagay? So, yung placement mo ng mga labels is dapat correct pa rin para hindi magkaroon ng confusion yung titingin. Okay? Next one is layering and transparency. So, layering and transparency naman, dito naman is these effects to overlay multiple data layers and highlight spatial relationships. So, wala kasi ako ditong map na overlay, sa mga next map siguro to. Nasa next map pala. Nandiyan yung landslide and flood. Anyway, next one is cartography effects. So, ano si cartography effects? Mag-add ka naman ng drop shadows or vignettes to add depth and dimensionality to the map. So, like what I've told you, and pag naglagay ka ng shadow sa mga areas na yan, papasok ka agad sa isip ng tao na, siguro ito is mountainous area. Diba? Alam ka agad nila na yung mga shaded part na yun is mountainous area. Okay? White space management. Utilize white space strategically to balance visual elements and enhance overall map clarity and readability. So, like what I have told you, itong mga spacing na ito sa baba, white space yan. Ngayon, pagka gumawa ka ng mapa at ito lang pinakita mo, may space ka pa dito na pwede mong gamitin. I-maximize mo siya. Either, extend mo dito yung mapa mo and gumawa ka ng text and labels mo dito. Kaso, hindi naman siya ganun kagandahan. So, make sure, tama naman ito, negative space mo itong area na to, white space mo naman sa ilalim, para balance siya. Okay? So, those are the on how to create a visually appealing maps. Symbol selection, symbol style, color harmony, line weight and style, gradient and shading, texture and pattern, label placement, layering and transparency, cartographic effects, and white space management. So, ano ba ang importance ng ganito mga visual elements natin? Unang-una, enhanced understanding. Visual elements aid in interpretation and understanding spatial relationships. Diyan kasi sa paggawa ng mapa, wala ka namang narrative dyan. Wala ka namang mga text dyan na ina-explain mo yung mapa. Wala. So, dapat unang tingin pa lang sa mapa mo, naiintindihan na ng tao yan. So, that's number one. Enhance understanding. Second one is improve memory retention. Visually appealing maps are more memorable and engaging, leading to better retention of spatial information by users.
For example, itong ating cluster map. Pag tinignan ng tao yan, yung memory nila is maaalala nila yung nasa mapa mo. For example, yung orange pala is cluster map. Kahit nakapikit ka, maintindihan mo yan, maalala mo yan di ba? So, yung palang orange, kung nakapikit ka is cluster 4, nasa bandang south ng Palayan City. Katabi niya is yung red na nasa bandang south din ng Palayan City. Di ba? So, dun pa lang, maaalala mo na yung mapa mo. Di ba? Effective decision making. Again, sa mga respondents natin, emergency response, makakatulong siya sa ating decision making. No? Increase engagement, visual elements capture users' attention, and encourage exploration. And the fifth one is accessibility and inclusivity. Well-designed visual elements enhance map accessibility for users with diverse needs and preferences. So for example, yung mga PWDs natin na hindi ganun kagandahan yung paningin, and yung mga senior citizens na yung kanilang mga paningin is nagpe-fail na. Okay? So those are the importance of visual elements: enhance understanding, improve memory retention, effective decision making, increase engagement, and accessibility and inclusivity.